beloved Boss Mike Cervera. At kung maalala po ninyo, eto nga ho yung ayaw magpaano Alam niyo yon, ayaw magpa-interview ng ng isa-isa, ng one-on-one. Ayaw nila magpa-interview. Pero etong kanina lang, mga kababayan, magpapa-interview rin daw naman pala. Ang dami pa ho nilang kesyo, kesya, kaysa. Yun din naman pala ang ending. Magpapa-interview din naman pala sila. Ang dami pa nilang pinaglalaban nitong mga nakaraang araw. Ang dami nilang pakeme, ang dami nilang arte, ang daming kembot, mga kababayan ni Topacio. Ang dami ring kembot ni Mike Defensor. Kumembot din yung attorney Baliktad na sinasabi ang kembot nila hindi. Meron bang batas na ganyan Meron bang nagsasabi na bawal ganon daming mga ganong mga banat nila. Pero eto na ngayon, mga kababayan, wala rin naman silang nagawa kung hindi sumunod sa gusto ng NBI. Pero bago yan, puntahan muna natin itong pahayag netong si NBI Director Melvin Matibag. Pasok? Yan na. Ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may... Wait, eto na. Pakinggan ho natin Medyo mahaba-habang usapin ito. Eto na. Pasok. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Sa nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po. Nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, loko nitong si Melvin Matibag sabi pa naman kay Atty. Topacio kapiraso. Kapirasong abogado na si Atty. Topacio daw, mga kababayan ko. Narinig nyo? Kapiraso lang ang tawag. Porke maliit, kapiraso lang. Andali nga. Baka namali lang tayo nadagdagan pa raw ng isang kalahatan ng kapiranggot. Eto mga kababayan. Ayaw daw magpa-interview. Okay, sige. term of this administration. Sa nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, nakita po naman natin na nauubo ko dito kay Atty. Melvin Matibag. Puta na iganti na si Sara Ilago Kapiranggot daw, kapiranggot na abogado si putik na yun, talaga na. Sige na nga. Pero mga kababayan eto mga kababayan bago itong binggahan ng mga, siyempre sila, di ba? Sila Topacio, pumunta ng NBI, nagwawala do sa NBI, di ba? Di pwede yan, ganun, yung mga banat ni kapiranggot na abogado. Meron na tayong bagong bansag kay Topacio. Kapiranggot, etong kapiranggot na abogado, mga kababayan ko, nung nakarang araw, ng unang araw na naimbitahan, di ba? Sa NBI, Jane Watson, siga, itong hindi ko mabanggit. Ayop na Topacio na yan.
Hindi ko mabanggit. Hindi ko mabanggit mga kababayan ko. Oo, ha? Etong si Topacio na kapiranggot, ano? Mga kababayan ko, nagsigasigayan doon sa NBI. At doon nga ho, mga kababayan ko, nagwawala. Akala mo malaking tao talaga, no, mga kababayan. Kaso nga, mga kababayan, ano? 'Di ba? Ang kaso, ang problema ho, papayag din naman pala sila. Sabi kasi nila nung una, ayaw. Oo, pero tapusin na nga muna to. Oo, nagtutugma daw ang findings ng Ombudsman at NBI sa mali-maleta. Kasi nga mga kababayan, nabanggit din po rito ni Director NBI Director Melvin Matibag na yung nga raw mga litrato at yung pong mga delivery ng mga mali-maleta ay panahon pa raw ho ni Digong. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, kung yung mga maleta-maleta na yon ay panahon pa ni Digong nangyayari, di, mga kababayan, totoo nga yung sinasabi nga ni Sara na naririnig na daw nila yan nung panahon pa nang bago sila maumupo na presidente at vice-presidente. At sinusundan pa ho ng mga tao na ito na totoo nga na hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong yung pong mga litrato na mali-maleta. So ibig sabihin, panahon pa ni Digong, yaan, trabaho na nila yan, mga kababayan. Hindi na ho nila maitatanggi. Baka nga hindi lang ho panahon pa ni Digong nangyari yan. Baka panahon pa ni Gloria Arroyo, panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Digong, lahat ng mga nakaraan, no? Panahon pa nila yan. At naging malabis lang nung panahon ni Duterte. Kasi yung mga kababayan, in fairness naman doon sa namatay na presidente, na si Pinoy, in fairness ho, oo. Ngayon, maiisip nyo na nung panahon ho ni Pinoy, una, mga kababayan, kahit na sabihin nyo na Aquino yan, si Pinoy, mga kababayan, maganda ho ang takbo ng ekonomiya. Maganda ang takbo ng ekonomiya nung panahon ho ni Pinoy, itong tinatawag nila na Abnoy, mga kababayan, maganda ho takbo Kung ikukumpara nyo, wag na kay Pangulo natin ikumpara. Wag na natin ikumpara kay Pangulong Bongbong. Kay Pinoy na lang, para maging balanse tayo. Kung ikukumpara nyo yung panahon ni Pinoy, kumpara sa pumalit na si Duterte, mga kababayan, ang layo Oo. Tanong nyo sa mga negosyante, ramdam ho mga kababayan, yung pong maginhawa yung buhay Hindi ho ganun kahirap ng panahon ni Digong. Ang mga negosyo nun namamayagpag di ba? Ang mga negosyo nun namamayagpag mga kababayan. Di ba? Kung inyo naalala nyo ba yung utang ni Pinoy? Kapranggot lang ho Hindi ho katulad ng inutang ni Duterte ngayon, nung panahon ni Duterte, na lagpas sa doble sa inutang ng mga nagdaang mga presidente. Di po ba? Yaan, mga kababayan ko. Pero, mga kababayan ko, ito naman ang pagkaisipin ninyo. Yung bang tira ng tira, itong kulto ni Duterte, akala mo naman may nagawa talaga sa bansa no? Tingnan nyo ho mga kababayan ko. Laging sinasabi ng mga DDS, sabi ganire ang mga proyekto ni Digong napakarami. Pero pag tinanong mo sila kung ano yung marami, wala namang masabi. Walang masabi mga kababayan Diba? Evangeline Camilosa, Jing Martin. Yan naman ang hirap gawa nila bibintang kay PBBM. Ayun na nga. Lahat naman Ganun naman Ligaspi, di ba? Evangeline Camilosa. Ano ba ang ginawa ng mga Duterte? Kung hindi awayin ng mga Aquino, awayin si Leni Robredo, awayin si Pangulong Bongbong. Kung sabi nila, hindi man lang nadagdagan, yung infrastructure na nagawa ni Digong daw. Pag tinanong mo itong mga ito, ano ba yun yung
wala daw na idagdag. Pag tinanong mo nga kung ano yung dapat dagdagan sa ginawa ni Digong na infra, na mga proyekto, wala nga silang masabi. Magbanggit kayo, gumamit na kayo ng Google, gumamit na kayo ng Webster Dictionary. Ano po? Hanapin ninyo kahit sa luma at saka bagong tipan kung may nagawa na proyekto si Digong na naumpisan, na natapos. Mga kababayan ko, wala silang masabi. Wala silang maisip yun nga yung sinasabi natin na laway-laway lang sila. Di ba? Sige, panoorin muna natin ito nga. Sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga, gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan. Nasa rules of court po yan At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Yun, tama mga kababayan. Nililimitahan po noong pong sila Mike Defensor na wala daw kinalaman dyan pero nangingialam, umiepal, singit na singit. At etong si Baliktad, Attorney Baliktad na nog-nog, mga kababayan ko. At etong kapiranggot na abogadong isa na si Topacio daw, mga kababayan ko. Ayaw nilang payagan, nililimitahan. Kasi mga kababayan ko, ang tanong ho dyan, mga kababayan, bakit kayo natatakot kung wala naman kayong itinatago? Bakit kayo natatakot kung totoo naman yung sasabihin ninyo? Diba? Yan kasi ang tanong lagi, diba? Diba? Boy Sisid, ito na. Duday. Investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman, malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ng isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo? O tatanungin po muna kayo, ano ba yung inireklamo mo? Yung personal circumstances mo? Ano bang... Yun na yan naipaliwanag ko na yan no? Parang naihalimbawa nga natin na kayo pagka nagreklamo sa presinto, mga kababayan ko, hindi po pwede na may nirereklamo ako. Nirereklamo ko si Harry Roque. Nirereklamo ko si Marcoleta dahil hindi niya yung diniklara yung kanyang sose at saka hindi tugma sa SALN niya. Nirereklamo. Hindi ka ba nagtatanungin kung ano pa ba yung iyong basihan? Ano ba yung ebidensya mo? Ibig ba sabihin nun, ganun ba? Nirereklamo mo? O tawagin na natin yan. Hindi ho ganon. Kundi kailangan magpaliwanag ka rin. Tatanungin ka. At kailangan sumagot ka na dapat tumugma. Baka mamaya nagsusumbong ka, ikaw pala may gawa. Ganon. Di ba? Naku, ewan ko ba dito sa mga grupo ni Sara Duterte? Mga ebidensya mo. Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Tama. Ito bang litrato na to, willing bang mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapile tayo ng kaso sa korte. At ang pagpile natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po? Correct, mga kababayan, hindi ho basta-basta. Kaya lang, kung i-analysan ninyo, yung pong mga sinasabi at kinikilos netong 18 Marines na tila ba parang mga puppet na dito kayo, ganyan kayo, mga kababayan, pakibukas nga yung yan, kortina. Mga kababayan ko, parang silang minomoistrahan Parang may kumukumpaas. O tingnan nyo mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Isipin nyo maigi. Bakit panay ang pa-interview nila sa social media? Kahit mga pipitsuging vlogger, abay, pinapatulan nila. Hindi ba kayo nagtataka?
Mga kababayan ko. Abay mga kababayan, yung mga nag-i-interview, kamukha lahat ni ano ni sino to? Ni Bingot mga kababayan Oh, di ba kayo nagtataka doon? Aba, mga kababayan, para bang tila sinasabi na kailangan lang naman natin manira. Di magsalita lang tayo na magsalita. Bakit pa tayo magsasalita sa NBI kung hindi naman tayo seryoso talaga, kundi kailangan lang natin siraan ng administrasyon ni Bongbong Marcos 'di ba? Irene Villanueva Jing Martin isipin nyo, 'di ba? Yun lang naman talaga ang kanilang pakay diyan manira. Wala silang pake kung yan sakto ang ebidensya, tama yung ebidensya nila. Para bang ito orchestrated talaga, mga kababayan. Maniwala kayo, Po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases, proof beyond reasonable doubt na wala Correct. pong pagdududa. Proof beyond reasonable doubt. Yung wala hong pagdududa. Kung gusto mong makonvict itong mga tao na mga kongresista, mga tulad nila Laila de Lima, nila Trillanes, ni Pangulong Bongbong, ganon. Okay lang sana kung ang ikukonvict si Martin Oo, wala tayong pag-uusapan dyan, mga kababayan ko. Baka nga tayo, tumistigo pa mga kababayan. Pero yung mga tao na wala namang kinalaman, yung pinoponterya nila. Roel San Pedro. Di ba? Di ba makiliti? Yun talaga yung pinoponterya nila Mga anak ng pating na yan. Ewan ko ba? Sige tuloy. Dapat. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po So ngayon, nagtutugma ang investigasyon ng Ombudsman at NBI. Ngayon, paano ito? Ibig sabihin, mga kababayan, hindi naman mga bobo itong mga ito. Di ba? Kung iisa na yung investigasyon, yung resulta ng investigasyon, di ba paring Sab? Di ba, Miguel, magkaiba. Hindi magkaiba. Tugmang-tugma Paano yun? Tugma Di ba? Tuloy. yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Eto na. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Ang tinutukoy doon, mga kababayan ko, yung pong isang delivery ay hindi naman daw pala, mga kababayan, sa termino ni Pangulo. Kung hindi termino pa ni Digunyo, mga kababayan ko. Termino ni Duterte. Na malinaw na ho rito na talagang matagal na panahon pa lang ni Digong ay nakawan na ho, pandurugas ang ginagawa ng administrasyon niya. Kita niyo ho, mali-maleta ho, dinideliver Alangan naman na walang alam si Bongo dyan. Alangan na walang alam si Bato dyan. Diba? Alangan naman na walang alam si Sara. Walang alam si Polong, mga kababayan ko. Sigurado yan, Catherine Galpo, Paymura, diba? Andy, malamang ho, baka nga ho sila na-deliveran din Kaya alam nila yung mga deliver na yan. Ang tanong ho ngayon nasa na ba yung naglabas niyan? Diba? Si Saldico, bakit hindi nila mailabas? Okay, so yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the council, papayag po kami.
Pero ang magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang Correct. presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the The portion questioning. ng investigation. Oo, ganun po yun mga kababayan. So ngayong araw, kanina po ay pumunta na dapat kailangan mga kababayan, pag nagsalita ho yung witness, ito hong nagrereklamo, ito hong nagsasabi na si ganito daw congressman, si ganito daw na tao, si Martin Romualdez daw ay ganito, si Saldico daw ay ganito. Mga kababayan ko, dapat isa-isang magsalita, isa-isang sasagot, 'di ba? Hindi ho pwede na ang sasagot parang kumuha ng spokesperson, na ang sasagot si baliktad. Ang sasagot si kapiranggot na abogado. At ang sasagot yung bingot na abogado. Hindi ho ganon. Mga kababayan, kung hindi tatanungin ka, mag-isa na para malaman kung naaayon ba sa katotohanan yung iyong sasabihin. Hindi ho yung, alam naman natin na ang mga abogado magaling yan magbaluktot Tulad ho na sinasabi ni Sara Di ba? Magaling mag-bend ng batas. Ano po? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.